Nang marinig ni Brett ang mga salitang ito mula sa bibig ng kanyang ama, siya ay nabigla kaya't siya ay napatigil sa kanyang pag-atake. Gamit ang oportunidad na ito, ginamit ng demon ang kanyang kamao at sinuntok si Brett sa kanyang mukha ng napakalakas. Nang dahil sa lakas ng puwersa sa likod ng pag-atake na iyon, tumilapon si Brett papunta sa sahig. Sa mukha siya ng dugo at napakalaki ng pinsala na inabot ng kanyang katawan, gayunpaman, iniisip niya sa kanyang sarili na labanan ito at ito ay hindi galing sa mismo niyang ama, kundi sa isang demon. Galit na galit si Brett sa demon, at ginamit nito ang mukha ng kanyang ama para lokohin siya. Sinabi niya na hinding-hindi niya siya mapapatawad, tumayo si Brett at nagsagawa ng pag-atake ngunit, tumayo lang naman ang demon at tinanggap ito dahil alam naman niyang babalik lang ito sa dati. Samantala, muli na namang ginamit ng demon ang mukha ng ama ni Brett, sinabi niya dito na wala talaga siyang kwenta at kumpara sa lalaki na kanyang kasama kanina, napakalaki ng agwat nila sa isa't isa. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang demon, dahil matapos nitong gamitin ang mukha ng ama ni Brett, iniba naman niya ito at sinabing huwag siyang magsinungaling sa kanya. Na ang rason kung bakit pinili niyang bumalik sa kanilang teritoryo ay dahil hindi niya maabot ang susunod na antas ng swordsmanship. Agad naman itong itinanggi ni Brett, sinabi niya na totoo ang kanyang sinabi, na mas gugustuhin niyang maging isang magaling na leader. Ngunit pilit na ipinamukha ng demon na purong kasinungalingan lamang ang sinasabi ni Brett, wika ng demon, nababasa niya ang totoong isipan na nakatago sa pinakaloob-loob ni Brett. Sa madaling salita, ang lahat ng kanyang sinasabi ay ang totoong nararamdaman ni Brett na matagal-tagal na niyang itinatago sa kanyang sarili. Unti-unti nang nahuhulog si Brett sa panloloko ng demon, dahil kahit na alam niyang hindi ito ang kanyang prinsipal, tila ba naniniwala siya sa mga sinasabi nito. Samantala, patuloy naman ang pag-atake ng demon sa kanya, at kaunti na lamang, lalamunan na niya ang isipan ni Brett kung patuloy itong mangyayari. Sinabi ng demon sa kanya na sa sandaling makita ni Brett ang agwat niya sa kanyang mga kaibigan, binago niya ang kanyang pangarap, at sinadyang bumalik sa kanilang teritoryo dahil hindi niya ito matanggap. Para bang nakalimutan na ni Brett ang kanyang iniinda matapos siyang masaktan, dahil ang nasa kanyang isipan sa mga sandaling ito ay ang itanggi ang sinasabi ng demon sa kanya. Dagdag pa ng demon, nadismaya si Brett nang siya ay makauwi sa kanilang teritoryo dahil para bang siya ay kaawa-awa. Ang kanyang mga alaala noong kabataan ay puno ng mga sandali kung saan siya'y lumaki na tinatanggap ng lahat. Sinabi ng demon na nakaramdam si Brett ng ginhawa nang bumalik siya sa lugar kung saan siya masaya araw-araw. Ngunit nang siya ay tuluyan ng makabalik sa kanilang teritoryo, napagtanto niyang marami nang nagbago simula noon. Ang napakalaking mga responsibilidad niya bilang young master ay napakalayo sa mga simpleng gawain noong siya'y bata pa lamang. Tinignan siya ng mga tao nang may napakalaking inaasahan sa kanya na hindi may kukumpara nang siya ay musmos na bata pa lamang. Dagdag pa rito ang napakalaking harang na hinding-hindi niya magagawang malagpasan. Iyon ay ang kanyang ama na napakagaling sa pamamalakad ng kanilang teritoryo, at kumpara sa kanya, wala siyang kaalam-alam dito. Sinabi ng demon na subukan man itong itanggi ni Brett, ramdam niya sa kanyang sarili na wala siyang magawa para sa ikabubuti ng kanilang teritoryo, at nang dahil dito, mas lalo lamang siyang nahulog pa sa kadiliman. Buong lakas na isinigaw ni Brett na itigil na ang kanyang pananalita, alam niya sa kanyang sarili na ang lahat ng ito ay tama. Mangiyak-ngiyak siya dahil kahit na anong gawin niyang pagsusumikap, hindi siya ang magiging pinakamagaling sa tinatahak niyang mga larangan. Takot na takot siya sa mga inaasahan ng ibang tao sa kanya, gusto niyang iwan ang lahat ng kanyang ginagawa at magtungo sa isang lugar na siya lang ang nakakaalam. Nang dahil sa paghihirap ni Brett, mas lalo lamang lumalakas ang demon, nagsisilbi na pagkain sa kanya ang kadiliman na nararamdaman ni Brett. Kinalaunan, ang demon ay mas lalo pang lumaki, at tila ba wala itong senyales na tumigil hanggat sa hindi nalalabanan ni Brett ang kanyang pagtingin sa sarili na talunan. Ngunit bago pa man tuluyang makonsumo si Brett ng kadiliman, siya naman ay nagsalita at sinabing hindi ito maaaring magpatuloy. Ang napakagandang tanawin na kanyang laging pinagmamasdan nang siya ay bata pa lamang. Kahit na ilang taon na ang nakalipas, ang masayahing mga mukha ng residente na namumuhay sa kanilang teritoryo ay tumatak sa isipan ni Brett. Ito ang kanyang rason kung bakit gusto niyang bumalik sa kanilang teritoryo, ang mundo na gusto niyang protektahan ay nandito. Kahit na ilang beses siyang nakarinig ng hindi magagandang salita mula sa mga tao na kabilang sa kanilang teritoryo.
at sabihan siya kung gaano sila kadismayado sa kanyang kakayahan, at para bang hindi niya magagawang maabot kung ano ang narating ng kanyang ama. Hinarap ni Brett ang lahat ng ito, handa siyang suungin ang kanilang mga pagsubok sa kanya at sinisigurado niya sa kanila na ito ay kanyang malalagpasan. Buong lakas na isinigaw ni Brett na ang klase ng ganitong kahihiyan para sa kanya ay parang wala lang, dahil kung ang lahat ng ito ay para sa kanilang teritoryo, handa siyang magbago para sa mas makabubuti. Samantala, labis naman ang pagtataka ng Demon, hindi niya moari kung anong nangyari sa mga sandaling iyon at bigla-bigla na lamang lumiit ang kadiliman na kanyang nakukuha mula kay Brett. Ngunit hindi lamang ito ang problema ng Demon, dahil sa mga sandaling ito, ang kanyang kinakatakutan ay nangyari na. Naramdaman niya na ang kanyang clone bilang distraction ay tuluyan ng natalo ng lalaking may kulay blonde na buhok, at ilang sandali na lamang siya ay makakapunta na sa kanya. Bago pa man siya marating ng tao na iyon, binabalak ng Demon na tapusin na ang buhay ni Brett, at wala na siyang mapaggagamitan pa rito. Gamit muli ang matatalim niyang mga kuko na gawa sa bato, binabalak niyang tapusin ang buhay ni Brett sa pag-atake na ito. Ngunit dito siya nagkakamali kung sa tingin niya siya na ang panalo sa kanilang laban, bago pa man marating si Brett ng kuko ng Demon. Mabilis siyang kumilos at nagawa niyang putulin ang kamay ng Demon na ito, na hindi niya magawa kanina at puro lamang mga galos ang kanyang nagagawa. Kaya't nang makita ito ng Demon, siya ay napalingon sa direksyon ni Brett, hindi niya moari kung paano niya ito nagawa at bigla-bigla na lamang nagbago ang lakas ng kanyang mga pag-atake. Ipinagbigay alam niya sa Demon na hinding-hindi siya maaaring sumuko na lamang ng basta-basta. Dahil kahit na nasaan mang sulok siya ng mundo at kahit na ano pa man ang kanyang gawin, alam ni Brett na naririto pa rin ang kanyang mga kaibigan na handa siyang suportahan at pagkatiwalaan. Kaya kahit na anong mangyari, hinding-hindi makapapayag si Brett na dito na magtapos ang kanyang buhay. Kinalaunan, tuluyan ang nawala ang kadiliman sa loob ni Brett. Sinabi naman ng Demon sa kanya na manahimik, sabay handa na magbuga muli ng apoy para patahimikin si Brett sa kanyang mga sinasabi. Nang dahil sa nakuhang kadiliman ng Demon, ang pagbuga niya ng apoy ay mas lalo pang lumaki kumpara sa kanyang pag-atake na ginawa kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, imbes na ito ay ilaga ni Brett, binabalak naman niya itong salagin gamit ang aura application niya na gumagamit ng water element. Gamit ang aura application na iyon, napagtagumpayan naman ni Brett na salagin ang pag-atake ng Demon sa kanya. Kitang-kita sa mga mata ni Brett ang kanyang determinasyon, at ni isang bahid ng kadiliman, hindi na ito makita ng Demon na maari niyang magamit laban sa kanya. Labis naman niya itong ikinainis, dahil para sa isang tao na tulad niyang malapit ng matalo. Hindi niya moari kung saan niya nakuha ang tapang na ito, at may lakas pa rin siya ng loob na lumaban kahit na hindi naaayon sa kanya ang sitwasyon. Samantala, matapos matalo ni Iron ang clone ng Demon, siya ngayon ay nakarating kung nasaan ang dalawa na naglalaban. Dahil wala na siyang pagpipilian pa, sinugod ng Demon si Brett at alam niyang ito ang mas madaling target kumpara sa lalaking may blonde na buhok. Samantala, kitang-kita ni Brett ang paglusob sa kanya ng Demon ngunit, wala namang bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha sabay ayos ng kanyang tindig at paghahanda para harapin ito. Nang makita ni Iron ang pangyayaring ito, isinigaw niya ng buong lakas ang pangalan ni Brett sa pag-aalala at baka kung mapano siya. Samantala, huli na ang lahat para mapigilan ni Iron ang pag-atake na ito at mukhang kinakailangan ni Brett na tulungan ang kanyang sarili. Sa bawat segundo na lumilipas, patuloy na papalapit ang naglalakihang bunganga ng Demon sa kanya. Ngunit buong-buo ang determinasyon ni Brett na harapin ito, at sa hindi inaasahang pangyayari. Nagkaroon ng isang napakalaking milagro, ang Demon na nagpahirap kay Brett gamit ang kanyang kahinaan ay tuluyan na niyang napuksa. Hindi lang galos ang kanyang nagawa kundi, tuluyan niyang nabutas ang katawan ng Demon mula sa isang pag-atake na iyon. Labis naman ang gulat ni Iron nang kanyang makita ito, dahil base sa kanyang nakikita. Mukhang nadagdagan muli ng Swordsmaster ang kanilang batch ng magkaklase, at iyon ay walang iba kundi si Brett. Na nagpapaalala sa Demon na hinding-hindi siya susuko, lalong-lalo na at mayroon mga tao na naniniwala sa kanya. Sa hindi inaasahang pangyayari, napakatibay ng Demon na kanilang kalaban, dahil matapos nitong mawasak sa ilang piraso, nagagawa pa rin nitong ibalik sa dati ang kanyang katawan. Bago pa man tuluyang mabuo muli ang kanyang katawan, dali-dali namang kumilos si Iron,
pinigilan niya ang demon bago pa man bumalik ang katawan nito sa dati. Kahit na napakadahadaw ng kanyang sitwasyon, may oras pa ang demon na ito na magalit kina Irene at hindi na lang problemahin ang kanyang sarili. Matapos matalo ni Irene ang clone na ginawa ng demon, kitang-kita naman sa kanyang mukha na hindi pa siya pagod at handang makipagsabayan hanggang sa tuluyang matalo ang demon. Makalipas ang ilang sandali, si Ruro ay nagising na matapos niyang mawalan ng malay. Ang una-unang bumungad sa kanyang mga mata ay sina Irene at Brett na abala parent sa pakikipaglaban sa demon. Upang makatulong, dali-dali namang sinira ni Ruro ang bato na pumulupot sa kanyang katawan gamit ang kanyang kapangyarihan. Samantala, dahil walang laban pagdating sa opensa ang demon, wala na siyang ginawa kundi umilag at subukang takasan ang kanilang mga pag-atake na napakalakas. Dahil naubos na ang kanyang puwersa sa pagpapagaling ng kanyang katawan, alam niya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya matatalo ang dalawang ito kaya't priority na muna niyang tumakas. Ngunit bago pa man siya makalayo, labis na lamang ang kanyang pagtataka nang biglang tumama ang kanyang ulo at hindi na siya makatakbo pa. Ang may kagagawan noon ay walang iba kundi si Ruro, na sinasabi sa demon na ito na ang kanyang katapusan. Totoo naman ang kanyang sinasabi, dahil sa mga sandaling ito, ang nagliliyab na espada ni Irene nang dahil sa aura ay papalapit na sa kanya. Sa kabilang dako, sinenyasan ni Irene si Brett para sa binabalak niyang gawin. Hindi pa man nalalaman ni Brett kung ano ito ngunit, naiintindihan niya kung anong balak na gawin ni Irene. Nang dahil sa kanilang koneksyon sa isa't isa, hindi na kailangan pang mag-usap at pareho sila ng layunin sa mga sandaling ito. At iyon ay walang iba kundi paslangin ang demon na ito na maaaring magpahamak sa mga tao. Gamit ang pinagsabay nilang pag-atake, nagtagpo ang kanilang dalawang espada kung nasaan ang demon, at tuluyan na nilang winakasan ang buhay nito. Samantala, mukhang hindi pa naman dito nagtatapos ang kanilang laban, at para bang hindi pere nawawala ang enerhiya ng demon sa mga bato nitong katawan. Hindi naman ito napansin ni Brett, dahil sa mga sandaling ito, ang kanyang atensyon ay nasa kanyang sarili at nagawa nilang makatalo ng isang demon. Nang biglang may pumukaw ng kanyang atensyon, nang tignan niya kung sino ang bumati sa kanya. Iyon ay walang iba kundi ang isa sa kanyang mga kaibigan na sumusuporta sa kanya, at binabati si Brett sa pagiging isang swordsmaster. Habang nag-iisip ng ideya ang mga magkakaibigan kung ano na ang susunod nilang gagawin, wala silang ideya sa namumuong madilim na enerhiya sa kanilang likuran. Nang bigla silang napalingon sa direksyong iyon nang bigla na lang silang nakarinig ng tawa, at tinatawag silang mga tandang bata. Ang pinanggagalingan ng tawa na iyon ay ang demon na kanilang nakalaban, isinusumpa niya sila na ipaparamdam niya sa kanila kung ano nga ba talaga ang impyerno. Nang makita ito ni Ruro, agad niyang napagtanto na ito ay isang post-mortem curse, kaya't dali-dali niyang binalaan ang dalawa na mag-ingat. Gamit ang sumpa na iyon, binabalak niyang balutin ang kadiliman ng ating mga bida at matulog hanggang sa walang hangganan. Ngunit bago pa man sila tuluyang mapaligiran, itinusok ni Irene ang kanyang espada sa sahig at sinabihan ng dalawa na lumapit sa kanya. Nang dahil sa ginawa ni Irene, nagawa niyang gumawa ng isang barrier na kung saan pumroprotekta sa kanila mula sa sumpa ng demon. Ang enerhiya na lumalaban sa kadiliman, tulad ng inaasahan ng demon, kakaiba talaga ang bata na may blonde na buhok ngunit, nakakasigurado siya na hindi sila tatagal. Ipinagbigay alam ni Ruro sa kanila na hindi maganda ang kanilang sitwasyon, dahil kung hindi nila matatanggal ito, hinding-hindi sila makakaalis. Dahil abala si Irene sa paggawa ng barrier na pumroprotekta sa kanila, sinabi niya kay Brett na nakasalalay sa kanya ang kanilang kaligtasan. Paliwanag niya, mayroong sikreto na abilidad ng espada na kanyang natutunan mula kay Ignet nang sila ay nakipaglaban sa Clown Demon. Iyon ay ang espada ng mga bayani, isang abilidad ng espada na kayang labanan ang mga demon. Gamit ang abilidad ng espada na ito, magagawa nilang matalo ang demon ng tuluyan, at dahil isa na rin siyang swordsmaster, sinabi ni Irene sa kanya na kayang-kaya niya itong gawin. Hindi naman kinabahan ng demon, tinawag niya silang mga baliw kung binabalak pa lamang nilang mag-ensayo sa ganitong sitwasyon. Sa bawat segundo na lumilipas, unti-unti nang paalit ng paliit ang barrier ni Irene na pumroprotekta sa kanila mula sa sumpa ng demon. Samantala, hanggang ngayon, hindi pere nagagawa ni Brett na matutunan ang espada ng mga bayani, at pansin na rin sa kanyang paghinga ang pagod na nararamdaman niya. Dahil nakapokus si Irene sa pagpapanatili ng kanyang barrier,
Tinanong niya si Ruro kung ilang araw na ba ang nakalilipas. Sinabi naman ni Ruro na 10 araw na simula nang sila ay makulong sa lugar na ito. Ang paggamit ng dir-diretsyong aura ay nakakapagod sa katawan kaya't kahit na si Irene ang gumagamit nito, iniisip ni Brett na kinakailangan na niyang matuto ng espada ng mga bayani. Gayunpaman, pinakalma niya ang kanyang sarili dahil kung ito ay kanyang mamadaliin, mas lalo lamang siyang mahihirapan kaya't binabalak niyang magsimula ng dahan-dahan. Ang kagustuhan niyang protektahan ang kanyang pamilya, teritoryo at mga kaibigan. Ang puso niya na nagnanais protektahan ang kanyang kasintahan na si Judith. Gamit ang kagustuhan niyang protektahan ang mga ito, magmamanipesto ang enerhiya at gagawin niya itong abilidad ng kanyang espada. Kinalaunan, ang aura sa espada ni Brett ay nagbago at tuluyan na siyang nagtagumpay sa pagkatuto gumamit ng espada ng mga bayani. Labis naman ang tuwa ng dalawa nang kanilang makita ito ngunit, mas nangingibabaw ang kanilang pagiging proud sa kanyang nakamit. Nang makita ito ng demon, siya ay kinakabahan, ramdam niya sa espada ni Brett na mayroon itong enerhiya na kaya siyang paslangin. Kaya't bago pa man mahuli ang lahat, itinigil niya ang sumpa at mas prioridad niya ang pagtakas bago pa man siya matamaan ng espada na iyon. Ngayong wala na ang sumpa, dali-dali namang tumakbo si Brett para habulin ang demon, at tapusin ang kanilang nasimulan. Habang mabilis na tumatakas ang demon, binalaan niya sila na maghintay ng ilang sandali, dahil sa sandaling makapag-recover siya ng kanyang lakas, siya ay babalik para maghigantay. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, hindi si Brett ang kanyang problema, dahil sa kanyang harapan. Mayroong lambat na pinagtagpi-tagpi gamit ang magic, nang dahil sa lambat na ito, muli na namang nahinto ang pagtakas ng demon at parabang hindi niya ito malagpasan. Ngunit hindi lamang iyon ang gamit ng lambat, dahil nang tuluyan siyang mahuli nito, nagsagawa ng purification ang mga taong gumamit nito. Sa wakas, ang demon na gawa sa bato na tila ba wala ng katapusan na paslang na rin sa wakas, ito ay naubos at nagmistulang alikabok matapos ang purification. Nang dahil sa purification magic na iyon, agad na napagtanto ng dalawa kung sino ang mga tao na pumihil sa demon sa pagtakas. Iyon ay walang iba kundi ang Holy Order mula sa Holy Kingdom, at ang grupong ito ay ang Second Demon Subjugation Team na pinamumunuan ni Quincy. Ngayong napaslang na nila ang demon, tinawag naman ni Quincy ang pangalan ni Irene at sinabing magpaharap siya. Tinanong niya si Irene kung alam niya ba na ang kanyang ginawa ay lumalabag sa mga alituntunin ng Holy Kingdom, sumagot naman si Irene at sinabing oo. Alam niya ito ngunit, nagtataka si Quincy kung bakit napaka-arrogant niya, lalo na at maaaring makaapekto ang kanyang paglabag sa kontinente. Humingi naman ng paumanhin si Irene ngunit, hindi siya makapapayag na tumayo lang at walang gawin kung mayroon naman siyang kakayahan na lumaban sa demon. Kaya't kung siya man ay babalik sa nakaraan, handa si Irene na gawin ito muli at tatakbo para paksay ng demon na iyon ng walang hesitasyon. Nagsalita naman ang isa sa mga miyembro ni Quincy, tinawag niyang arrogant si Irene at ang lakas niyang magsabi ng ganito kahit namuntikan ng makatakas ang remnants ng demon. Pinatahimik naman ni Quincy ang kanyang kasama at sinabing siya na ang bahala, bigla na lamang niyang inilabas ang kanyang espada at sinabing naiintindihan niya ang kasagutan ni Irene. Nang bigla-bigla na lamang tumalon ng napakabilis si Quincy. Sa sobrang bilis, pati si Irene ay nagulat at hindi niya moari kung saan siya nagpunta. Ang direksyon na kanyang pinuntahan ay walang iba kundi sa harap ni Irene, at nagkagitgitan ng kanilang mga espada. Sinabi niya kay Irene na patunayan niya ang kanyang sarili, at ipakita ang tunay niyang kakayahan kung kaya niya ba talagang patunayan ang mga sinabi niya. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.